Nagsimula ang pelikula sa isang pagbabalik-tanaw sa pag-atake ng Nine-Tailed Demon Fox, bago lumipat sa kasalukuyang panahon kung saan ang 8 miyembro ng Akatsuki, na dapat ay patay na, ay buhay pa at nakikipaglaban sa mga shinobi ng Konoha, na nagdudulot ng pagkabahala kay Sakura. Sinabi ni Shikamaru na walang saysay ang pag-iisip kung bakit nabuhay muli ang mga patay at agad na bumuo ng isang plano. Nagpatuloy ang laban hanggang sa mahuli si Naruto ni Kakuzo. Napalaya siya ni Sai sa pamamagitan ng pagputol sa bahagi ng braso ni Kakuzo, na naging dahilan upang umurong ang Akatsuki. Bumalik si Naruto at ang kanyang mga kaibigan sa Nayon, kung saan ang karamihan sa kanyang mga kasamahan ay binati ng kanilang pamilya, na nangakong magsusulat ng liham ng rekomendasyon para sa promosyon tungo sa pagiging Jonin. Gayunpaman, nagkaroon ng kaunting pagtatalo si Sakura sa kanyang pamilya na ikinahiya siya sa harap ng iba. Habang pauwi si Naruto, napadaan siya sa maraming pamilya na nagpaalala sa kanya ng kanyang ama at ina, kaya nakaramdam siya ng matinding lungkot. Habang kumakain sa Ichiraku Ramen, nakatagpo niya si Iruka at humiling ng isang liham ng rekomendasyon para sa sarili niyang promosyon. Tumanggi si Iruka dahil si Naruto ay isang genin pa lamang at dapat munang maging chunin bago umangat tulad ni Minato at iba pang jonin. Dahil sa matinding lungkot, umalis si Naruto at sinabing walang nakakaunawa sa kanya. Dagdag pa rito, hindi rin niya nagustuhan ang sobrang menma sa kanyang ramen, na lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Nakita niya si Sakura, na nakipagtalo rin sa kanyang pamilya, at hinila siya nito para lumabas at makipag-date. Habang nagrereklamo si Sakura tungkol sa kanyang pamilya, lumitaw si Tobi sa harap nila. Matapos ang isang saglit na labanan, ginamit ni Tobi ang limited Tsukuyomi, at biglang naglaho sa isang liwanag sina Naruto at Sakura. Nang magkamalay sila, nasa parehong lugar pa rin sila, ngunit wala nang palatandaan ng laban o ni Tobi. Nakita nila ang kanilang mga kaibigan, kasama si Sasuke, na ikinagulat nila dahil iba ang kanyang personalidad. Bukod pa rito, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino si Madara. Napagtanto nilang nasa ibang mundo sila kung saan ang ama ni Sakura ang naging ika-4 na Hokage sa halip na si Minato. Sa mundong ito, si Naruto ay tinatawag na Menma. Masaya si Sakura sa bagong kalayaan niya, samantalang nagmamadali si Naruto pauwi sa kanyang apartment, umaasang makikita ang kanyang mga magulang, subalit nalaman niyang hindi siya nakatira doon. Samantala, sa kasalukuyan, inihayag ni Tobi na ang mga Akatsuki na lumaban kanina ay mga clone lamang ni Zetsu. Sa loob ng Genjutsu World, isang lalaking may maskara ang lumapit kay Madara at nagkasundong magtulungan. Samantala, habang tumitingin si Sakura sa kanyang aparador, nakita niya ang balabal ng ika-4 na Hokage na dating suot ng ama ni Naruto, kaya muling napagtanto niyang sa mundong ito, ang kanyang ama ang naging Hokage. Muli niyang nakita si Sasuke, na binigyan siya ng bulaklak at niligawan siya. Kinabukasan, naghanap sina Naruto at Sakura ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Masaya si Sakura dahil malaya siya at mahal siya ng Nayon dahil sa kanyang ama. Ngunit si Naruto naman ay gustong bumalik sa kanilang totoong mundo sa lalong madaling panahon. Nakipagkita sila kina Tsunade at Shizune, na nagsabing isang lalaking may maskara ang umatake sa Kamogakure at pinatay ang kanilang Jinchuriki. Pinaghinalaan nilang si Tobi ito. Pagkatapos, nakilala nila ang mga magulang ni Naruto, na buhay sa mundong ito. Sinabi ni Minato na namatay si Jiraiya sa paghahanap ng Red Moon Scroll, na sinasabing may kakayahang iligtas ang mundo. Pinayagan ni Tsunade sina Naruto at Sakura na samahan sina Minato at Kushina sa kanilang misyon nang bumalik sina Kakashi at Gai. Samantala, galit si Naruto sa panlilinlang ni Madara at nangakong sisirain ang Genjutsu. Habang sinusubukan ni Naruto na layuan ang kanyang mga magulang, nakita niya ang isang album na may mga larawan, nagpapakita ng buhay niya kung sakaling nabuhay ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, napansin ni Sakura na nagpalit ng personalidad sina Kakashi at Gai, kung saan naging masigla si Kakashi habang si Gai ay naging pagod at walang gana. Natuntun nila ang lokasyon ng scroll ni Jiraiya, ngunit habang nagpapahinga ang grupo, biglang sumugod si Naruto at hinarap ang 3 higanteng palaka, sina Gamabunta, Gamahiro, at Gamaken. Hindi sila nakinig kay Naruto at inatake siya gamit ang isang hukbo ng palaka. Sinubukan niyang pumasok sa Sage Mode, ngunit pinigilan siya ni Kushina upang protektahan siya, dahilan upang masugatan siya ng asido.
Dahil dito, nawalan ng konsentrasyon si Naruto at hindi nagawang lumipat sa Sage Mode. Dali-daling sinagip sila ni Minato at nakuha ang scroll na siyang sumira sa summoning technique. Habang pinapagaling ni Sakura si Kushina, patuloy na iniwasan ni Naruto ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Minato na anuman ang mangyari, palagi nilang ililigtas si Naruto bilang kanyang mga magulang. Sa puntong ito, nagising si Kushina at niyakap si Naruto, dahilan upang siya ay maiyak at tuluyang matanggap sila bilang kanyang tunay na magulang. Bumalik sila sa Konoha, kung saan inilagay ni Tsunade ang scroll sa ligtas na imbakan ng nayon hanggang sa pagsikat ng pulang buwan, na siyang sandali upang gamitin ito. Habang naglalakad pauwi sina Naruto at Sakura, biglang tumakbo si Naruto pauwi na masaya, na tila may kailangang gawin, iniwan si Sakura mag-isa. Naramdaman ni Sakura ang kalungkutan sa kanilang bahay at inisip kung ganito rin kaya ang nararamdaman ni Naruto sa tuwing mag-isa siya. Habang naglalakad sa bayan, nakita niyang nililigawan ni Sasuke ang iba't ibang babae, dahilan upang mapagtanto niyang tama si Naruto sa kanyang desisyong sirain ang Genjutsu. Pumunta siya sa bahay ni Naruto upang kausapin ito, ngunit nakita niyang masaya ito sa mundong ito, kaya nagduda siya kung dapat pa ba silang umalis. Nang tanungin niya si Naruto kung gusto niyang manatili, itinanggi ito ni Naruto, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi niya gustong umalis. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang naganap sa opisina ng Hokage, kung saan lumitaw ang lalaking may maskara at humiling ng scroll na kanilang dinala pabalik. Napaluhod niya sina Minato, Kushina, at Tsunade, bago dumating sina Naruto at Sakura. Napagtanto nilang ito ang lalaking tinutukoy ni Tsunade at na may koneksyon siya kay Tobi. Madali niyang napabagsak sina Naruto at Sakura at dinukot si Sakura kapalit ng scroll. Ginamit niya ang Great Spiraling Ring na sumira sa malaking bahagi ng Konoha bago tuluyang umalis. Nagpasya si Naruto na iligtas si Sakura, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Minato at Kushina dahil sa takot na baka siya ay mamatay. Isang senyales na ang dalawang magulang sa mundong ito ay iba sa kanyang tunay na mga magulang. Kinuha ni Naruto ang isa sa mga kanay ni Minato at ang scroll, habang suot ang balabal ng Hokage ng ama ni Sakura, bago umalis. Si Sakura naman ay nakagapos at nakatagpo si Tobi, na ngayon ay lumilitaw bilang isang multo, na nagsabing nasa lumang training ground sila na dating ginagamit ni Minato at Jiraiya. Dumating si Naruto ngunit inatake siya ng lalaking may maskara, na patuloy na humihingi ng scroll. Hindi makalaban ng maayos si Naruto dahil sumasakit ang kanyang tiyan. Ginamit ng Masked Man ang pagkakataon upang tawagin ang 9 Masked Beasts at muntik nang patayin si Naruto, ngunit dumating ang Akatsuki at sinagip siya. Ang Akatsuki ay inupahan ni Tsunade upang tulungan si Naruto. Habang nakikipaglaban sila sa Masked Beasts, inatake ni Naruto ang Masked Man. Sinagip ni Itachi si Sakura, dahilan upang tumakas si Tobi. Natalo ng Akatsuki ang Masked Beasts, na kalaunan ay naging 9 na maliit na Fox Kids. Samantala, hinabol ni Naruto ang Masked Man sa training ground, kung saan naglaban sila gamit ang kanilang pinakamalakas na teknik. Ginamit ni Naruto ang Sage Mode at pinakawalan ng Wind Release, Rasen Shuriken upang labanan ang Great Spiraling Ring ng Masked Man. Natapos ang laban sa isang tabla, ngunit nasira ang maskara ng kalaban, na nagbunyag na siya ay si Menma, ang Naruto ng mundong ito. Sinabi ni Menma kay Naruto na ang nararamdaman niyang pulso sa kanyang tiyan ay ang reaksyon ni Kurama sa Black Nine Tails na nasa loob ni Menma. Tinawag muli ni Menma ang mga natalong Masked Beasts at pinakawalan ng Black Nine Tails. Hindi makagalaw si Naruto habang umurong ang Akatsuki dala si Sakura. Upang hindi na muling makontrol ng Sharingan, nakipagkasundo si Kurama kay Naruto upang magtulungan, dahilan upang maipatawag ni Naruto si Kurama palabas ng kanyang katawan. Sa labanan, bahagyang nanag si Naruto, ngunit ibinunyag ni Tobi na ito ang kanyang plano, ang paglalabanan sina Naruto at Menma upang mapilitan ang kanilang Nine Tails na maglaban, na magpapahina kay Kurama. Sa sandaling inangkin ni Tobi ang katawan ni Menma, nagbabala si Kurama kay Naruto na huwag tingnan ang Sharingan ni Menma, sapagkat kapag nagawa niya ito, mawawala ang lahat. Balak ni Tobi na bunutin si Kurama mula kay Naruto, gaya ng ginawa niya kay Kushina 16 na taon na ang nakalipas. Sa patuloy na pag-atake ni Menma, sinubukan ni Naruto gamitin ang scroll nang mapansin niyang naging pula ang buwan,
ngunit pinutol ito ni Menma. Dahil dito, napatingin si Naruto sa mata ni Menma, at agad na nabura ang kanyang alaala. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang alaala, nailigtas siya ni Sakura bago tuluyang ma-extract si Kurama mula sa kanya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, tinitigan niya ang sirang Red Moon Scroll, na nagbalik sa kanyang alaala ang kanyang pagsasanay sa Rasengan kasama si Jiraiya, at ang katotohanang ang kanyang ama ang lumikha ng teknikang ito. Muling nabawi ni Naruto ang kanyang alaala at nalabanan si Tobi, na kanyang natalo sa parehong paraan kung paano ito nilabanan ng kanyang ama, kaya tuluyang nabasag ang limited Tsukuyomi. Sinubukan pa rin siyang atakihin ni Tobi gamit ang kanyang anyong multo, ngunit dumating sina Minato at Kushina upang tulungan siya. Sa puntong ito, sumuko si Tobi at lumabas mula sa Genjutsu World. Bago bumalik sa kanilang mundo, nagpasalamat si Naruto sa kanyang mga magulang, na agad na tumulong kay Menma, na bumalik sa kanyang tunay na anyo bilang kanilang anak. Pagbalik sa kanilang mundo, naglaho ang suot na Hokage coat ni Naruto, dahil bahagi lamang ito ng Genjutsu World at hindi totoo. Ikinwento ni Naruto at Sakura kina Tsunade at Kakashi ang mga nangyari, kaya nagdagdag ng higit pang mga gwardya sa paligid ng nayon upang maiwasan ang muling pagpasok ni Tobi. Dinala rin ni Shizune ang usapin tungkol sa mga liham ng rekomendasyon para sa promosyon, ngunit diretsahang sinabi ni Tsunade na wala siyang balak i-promote ang sinuman sa mga kaibigan ni Naruto sa Jonan. Habang pauwi, nakita ni Naruto si Sakura na masayang niyakap ang kanyang mga magulang. Nilapitan niya ito at tinanong kung gusto nitong lumabas sa isang date, ngunit sagot ni Sakura, kakagaling lang natin sa pinakamahabang date kailanman, na labis na ikinagulat ni Naruto. Pagka-uwi, nadatnan niya si Iruka na naghihintay sa kanya upang humingi ng tawad. Sa huli, masayang lumundag si Naruto mula bubong patungo sa bubong sa buong nayon, habang sinasambit na ang landas ng isang ninja ay ang pagiging matatag. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa